Dito na naman tayo sa panibagong vlog, panibagong reaction video. Kukuha lang tayo ng reaction video guys na ito sa ating idol, kay Idol The General. No? Pahiram mo na sa yung uh, video at gagawa rin ako ng aking uh, opinion o reaction. No? Kung gusto ninyong mapanood ang kanyang video guys, ilagay ko lang yun dyan sa link sa baba ang kanyang video at pwede niyong panoorin, no? Gusto niyong walang magre-react. So, panoorin na lang niyo guys sa kanyang YouTube channel. No? So, yun. Patuloy tayo guys at dito panoorin natin yung kanyang video at para siyempre tayo ay makabigay sa ating reaction naman. Dito na naman tayo, politics. Sa politika na naman tayo guys. Ayan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng One TV Philippines. Title, Supreme Court releases urgent pleading detailing alleged confrontation at Senate over ICC warrant. The Supreme Court of the Philippines has officially released a high-stakes Panoorin muna natin bago tayo magbigay ng the reaction ongoing mamaya. case Pagkatapos of niyang, Rodrigo Roa pagkatapos sa Duterte video and na yun. Senator Ronald Bato de la Rosa versus the administration of Ferdinand Marcos Jr. The document and ito ang document, an extremely urgent supplemental manifestation filed under GR number outlines a series of explosive events that allegedly took place at the Senate of the Philippines on May 11, 2026. According to the manifestation released by the court's Public Information Office, the legal camp of Senator De La Rosa is seeking immediate judicial intervention following what they describe as a direct attempt by the executive law enforcement to bypass a domestic legal protocol. Ito, i-summarize ko na lang dahil mahaba yung document. Yung kampo ni Senator De La Rosa through his lawyer, Attorney Torion, sila ang nag-file ng petition na nagrereklamo na bakit itong executive branch, NBI agents, hindi nag-observe ng protocols, hindi sinusunod ang due process, na yung warrant of arrest dapat dadaan sa Philippine courts, hindi yung idiretso na lang doon sa Senado nga arestuhin. Dahil ang due process na ang guidelines na promulgated by the Supreme Court is yung mga ganyang warrant of arrest galing sa ibang bansa o galing sa foreign entity, dapat muna idaan sa mga local courts natin. Yun ang petisyon. So, itong pag-publish na ito ng Supreme Court, sabi dito sa post, basahin ko by publishing this pleading on its official platforms, the Supreme Court has signaled that these developments are a matter of significant public interest, as the nation awaits a ruling on the legal force of foreign warrants within the country's sovereign jurisdiction. So ito na. Magdasal po tayo na ang Korte Suprema, ang mga maestrado natin is they will be guided by wisdom from above na maging tama ang desisyon nila. Para hindi na maulit
yung nangyari kay Tatay Digong. Kasi ang lumalabas, kung ano ang ginawa nila kay Tatay Digong, parang yun din ang gagawin nila dito kay Senator Bato de la Rosa. Hindi na sila dumaan sa mga korte. Group effort na lang. Ang kaibahan lang, nung unang group effort, hindi. Nung una is Torre. Then, si Torre, siya ang nag-implement sa group effort ni na Rimulya, Pangulo, Gibo Teodoro at Anyo. Yun yung lumalabas na group effort. Nung nabuo na yung group effort, Torre ang nagsakatuparan, success. Naaresto si Tatay Digong, hindi nakatakbo dahil matanda naman. So, ngayon, instead of Torre, si Matibag. Kailang natibag siya dahil wala siya sa aktual. Ito ang malaking kaibahan. Kasi kung nandyan pa si Torre, nako, kung si Torre pa ang pinagalaw, baka arestado na ngayon si Bato, baka nandun na sa ICC. Matibag ang inasahan nila. Siyam na agents lang ang inutusan. O di nakatakas si Bato. But to me, this is God's intervention. Para once and for all, makorek na yung mga pagkakamali. Magdasal po tayo na ang Supreme Court magdesisyon pabor sa nakakarami. Dapat idaan. Ako, hindi ako abogado, kailang opinion ko lang ito. Ang desisyon dito sa Supreme Court is pabor sa kampo ni Senator Bato. Kasi ang hinihiling lang ng kampo ni Senator Bato is sundin ang guidelines promulgated by the Supreme Court. Noon lang. So, what's the point na ang Supreme Court hindi niya paboran ang isang petition na naglalahad sa guidelines already set by the court? Kaya, Senator Bato, just hold on. Total, ilang taon man lang yan na, 2 taon na lang. Kasi, pag mag-ibang administration, iba na rin ang, kahit may warrant of arrest ang ICC. Example, Russia. Anong nangyari sa warrant of arrest ng ICC kay President Vladimir Putin? Wala. Sa Israel, wala rin. Bakit? Hindi naman makipag-cooperate ang Russia at Israel. Kaya, pag nagpresidente si BP Sara, ay ligtas na si Senator Bato. Kaya ang tanging depensa na lang ni Senator Bato ay yung Supreme Court. Sana ilabas na o aksyonan na kagad, magdesisyon na para matigil na itong dramang ito na nangyayari sa yun na, tama talaga yun guys na salamat. sa aking opinion lang, no? Siyempre tama talaga yun na ang warrant of arrest na galing sa ibang bansa dapat lang idaan sa local court dito sa atin, no? Kasi hindi naman tayo sakop sa ICC, kumalas na tayo. So dapat lang talaga na makipag-cooperate sila sa local court bago nila mahuli si makuha si Bato de la Rosa, senador. So yan lang ang sa akin naman talaga idaan sa legal na proseso, no? So yan. Kayo guys, anong masasabi ninyo dito sa video na ito at kung anong opinion mo, comment mo dyan sa baba at siyempre at like and share siyempre at ang video ni The General ilagay ko dyan sa link para mapanood niyo na walang reaction or gusto niyo bisitahin ang kanyang YouTube channel. So
yan. At dito sa ating channel, siyempre, like and share na lang din. At siyempre, kanya-kanya tayong, kanya-kanya tayong opinion dito sa ating, kasi magulo na talaga ang Pilipinas ngayon guys. So hanggang dito na lang at maraming salamat at see you sa next video. Bye.